Huwag mong gagawin yan, boy. Kasi hindi talaga pwede sumalubong. Hindi ka makikita dyan nung nung driver eh. Kasi masyadong mabilis na yung takbo natin. Unti ka lang nawawala sa atensyon. Nasa tabi niya o katapat niya, nadaganan. Hindi po tayo bubuhayin yan. Alam nyo, pagka gantong nasa likuran kayo ng truck, tapos ganito lang, medyo makipot yung daan, tsagain nyo na yan. Huwag kayong sisingit doon sa kanan. Tsaka huwag din kayo mag-a-attempt na mag-overtake din sa kaliwa. Kita nyo, no? Ayun, no? Kasi bigla-bigla may nasulpot kasi medyo maliit lang yung kalye dito. Doon naman kayo gagawin sa kanan, blind spot yun eh. Hindi kayo makikita ron eh. Ayan, gaya nyo, no? Oh. Yan, huwag nyong gagawin. Hindi hamak na mas maganda pang bumuntot na lang kayo kaysa subukan nyo na delikado naman kayo. Truck yan eh, laki-laki niyan eh. Tatapos din yung traffic na yan. Kesa madaliin nyo, tapos pwede naman kayo madisgrasya. Eh ano naman kung magtiyaga kayo na nakabuntot sa truck, diba? Okay lang yan. Mahalaga ligtas kayo. Yan o, gaya nyan. Overtake ka sa kaliwa, alam mong may mga kasalubong, maliit lang yung kalye, kaya medyo risky yan. Ito naman, susubok naman dun. Huwag mong gagawin yan, boy. Relax lang kayo dyan. Delikado yan. Ang lalaki ng gulong yan. Ha? Easy lang, easy lang. Easy lang, ayan o. Kasi hindi talaga pwede sumalubong dahil makipot nga yung daan. O ngayon, nakatuto ka dyan. Baka bilok kung matras yung truck, delikado ka dyan. O, di alanganin pa yung pwesto niya. Tapos susubok na naman siya. Nakahamba lang na siya kanina dyan. Eh kung biglang umatras yung truck, napaka-konti ng clearance niya doon sa truck, matatapos din yung traffic na yan. Lalo na kung di kayo nagmamadali. Yung kasing gilid doon, ayun o, sa gawing kanan na yan, napakahirap sumingit dyan. Kasi una-una hindi ka makikita dyan nung driver eh. Hindi mo pwedeng bilisan, lalo na may mga dadaanan pang ganyan, no? May humps pa, diba? School zone kasi to. May mga tumatoy lang na estudyante, o di matatapos din naman yan eh. Ayan, may mga humps oh. Masyado kasi makipot yung kalye dito. Kaya mahirap makipagsapalaran. Lalo na truck yung nasa unahan nyo. Pag lumiko yan, di safe na, diba? Mahirap sumabit ka dyan. Tatangayin ka nyan. Lalo na kung wala naman kayong pinagmamadali. Hintay-hintay lang. Makakawala din kayo dyan. At least ligtas ka. Ayun, gaya nun, yung mga susubok mag-overtake sa kaliwa, tapos may 4 wheels na masalubong, di ba? Napakaliit nung dyan, napakaliit na sisingitan mo dyan. Kahit paspasa mo yan, baka sumabit ka lang doon sa kasalubong mo. Bilang rider kasi dapat marunong tayong tumansya. Huwag tayong banat ng banat kasi saglit lang yan. Madadali tayo dyan. Pag bumotor kasi, alam niyo naman, wala tayong protection dyan. Yung buong katawan natin, naka-expose yan. Konting masagilan tayo dyan o mapadikit, pwede tayong makaladkad, pwede tayong masaktan kaagad. Kaya doble ingat sa ating mga tropang riders dyan. Huwag tayo masyadong padalos-dalos, lalo na pagka mga ganito sitwasyon, makipot yung daan, tapos may makasabay tayong ganyang kalalaki. Mas maigi na magtiyaga. At least safe ka, ligtas ka, makakauwi ka na maayos. Mahirap yung minamadali, baka mapadali ka din. O gaya nun, kung may nagpilit, ayun, may nasalubong siya ngayon. O ayan o, truck pang isa yan. O sige, o sisingit ka pa, sige lang. Pilit kang may makakasalubong dyan kasi makipot lang yung daan, tropa. Huwag kang makulit, ha? Madaling-madali ka eh. Eto isa oh, cool na cool oh. Walang helmet. Oh, yun oh. Nakasingit si number 25 eh. Oh, ayan oh. So nakasenyas na yung truck. Liliko na sa kanan yan. Oh, di tapos niyan, di safe na tayo, di ba? Oh. Ayan. Delivery na. Oh, di ba? Ganun lang yun. Tsatsagay mo lang mga katropa. At mahirap na makipagsapalaran. Truck yun, malaki yun. Buti sana kung gas-gas lang. Baka
hindi ka na makilala. Sa maganda sa pagbumotor, pagka tayo nagmumotor na chillax lang tayo mga katropa, yung hindi tayo nagmamadali o parang hindi tayo nakipagkarera. Kahit ba ganito yung dadaanan nyo, maluwag, wala masyadong kasabay, pero mas maganda pa rin yung ma-enjoy nyo yung pagbumotor. Kasi minsan na nangyayari, pagka hawak na po natin yung silinyador o yung throttle natin, parang may automatic po na ganado tayong pumiga, di ba? Lalo na pagka mga ganito, para ang sarap-sarap talagang pumiga. Wala kasing nakaharang, dire-diretso takbo. Kaya lang syempre, alam nyo naman, pagka naging mabilis yung takbo natin mga katropa, marami pong nababago dyan. Una-una, yung ating atensyon, naiiba na po yan mga katropa. Kasi masyadong mabilis na yung takbo natin di ba? So hindi na ganun kabilis din natin nakikita lahat na nasa paligid natin. Kasi masyado tayo nakafocus doon sa pagtakbo natin. Isa pa, pagka masyado tayo matulin mga katropa, yung pagpreno po natin, isa pa po yan. Pagka mabilis tayo at nagpreno tayo bigla, pwede mangyari sa atin, slide tayo. Depende sa distansya kung kailangan mo na magpreno, di ba? So pagka nagpreno ka na 100% kagad, malaki po ang tsansa na ikaw ay umislide. O baka kapusin ka pa talaga. Hindi totally huminto talaga yung motor mo, di ba? Iwasan po natin siguro mga katropa yung parang lagi nasa karera. Bagay, hindi ka naman po sisisi iba kung yun po talaga trip nila. Kaya lang iba po talaga kasi ang takbo ng isang mabilis at saka isang medyo hindi naman mabagal, yung katamtaman lang mga katropa. Napakalaki po ng pagkakaiba niyan Pagka ikaw tama lang yung takbo mo, nakakasiguro ko na mas less yung aksidente na pwede mangyari sa'yo. Mas pwede ka mag-focus dito sa mga dinadaanan mo. Pagka matuling ka, unti-unti ka nang nawawala sa atensyon dahil ang focus mo lang lagi yung mabilis. Hindi mo na mamamalayan yung mga pwede mangyari sa'yo ng split seconds lang. Yung paningin mo, nababawasan na po ang bilis din yan mga katropa. Kasi hindi mo na makikita yung nasa paligid mo ng ganong kalinaw. Yung iba naman siguro talagang gusto nila maging mabilis. Yung parang racing lang ang takbo, di ba? Iba pa rin po talaga kasi pagka yung nag-iingat tayo mga katropa Alam niyo naman, sa pagka tayo sobrang bilis, andyan po talaga yung disgrasyang pwede mangyari. Isang iglap lang, ingat po tayo sa mga ganon mga katropa. Dahil hindi na po natin yan mababawi agad. Pagka yung takbo natin napakatuli, tapos bigla pa lang ganito mangyari, hindi po natin pwedeng pigain yung preno natin ng isang piga lang at tayo hihinto na kagad. Pwede rin sumablay po yan kung sakali. Pero kung medyo tama lang takbo natin, medyo mabagal lang, o tama lang, hindi naman yung talagang mabagal, magpreno man tayo mga katropa, madali pong kahagat yan. Kasi hindi po ganun katulin yung takbo ng gulong natin. Pero nasa inyo pa rin yan syempre mga katropa, kung paano talaga kayo magmotor, paano talaga kayo magpatakbo. Kung mas gusto nyo talaga yung matulin, mabilis, doblehin lang po natin siguro yung pag-iingat mga katropa. Misa naman talaga ganun nagagawa ko din yun. Pero huwag nyo kakalimutan pa rin yung mag-ingat. Kasi alam nyo yung takbong 60, 70, matuli na po yan. Pero kung gagawin pa natin 100 yan hanggang 120 mga katropa, malamang nasa bingit din po tayo dyan ng aksidente. Napakahirap po mga aksidente mga katropa. Lahat po na ginagawa natin sa buhay natin maihinto, matitigil. Apektado po lahat, pati pamilya natin, lalo na yung ating katawan. Kaya sana maging responsable po tayo sa pagmumotor mga katropa. Dalhin po natin to ng maayos. Ipakita po natin sa lahat na ang pagmumotor mga katropa ay isip lang na lahat po ay kamote, na lahat po ay pasaway. Pakita po natin na tayo isang responsable na rider mga katropa. Alright, so yun lang po At chillax lang sa pagmumotor mga katropa. Enjoy natin yung paligid kahit nasa city lang tayo. Kung mahal po natin yung ating mga motor mga katropa, mas mahalin po natin yung buhay natin. Yung motor, marami po yung kapalit. Pero yung buhay natin, iisa lang po yan. Chillax lang mga katropa pagdating sa pag-rides. Traffic na naman mga katropa. At syempre, ayan na, tiyempo na naman tayo sa isang malaking truck, isang mixer. Napapagitnaan na naman tayo. So isa, dalawang mixer yung nasa unahan natin. Syempre gaya nung dati mga katropa, kailangan doble ingat na naman tayo. Dahil pag go, ano ba yung dapat natin gawin? Makipagsabayan ba tayo sa mixer? O pauunahin natin mixer? Okay? So hintayin natin mag-go mga katropa. Papakita ko sa inyo kung ano yung dapat gawin pagka nasa ganito tayong sitwasyon. Alright? So sa ngayon, waiting muna tayo mag-go yung traffic. Tapos yung nasa kaliwa natin, ayan mga 4 wheels na maliit, mga kotse. Tapos nasa kanan natin tong malaking sakyan, yung mixer.
Since nakikita nyo naman gumagalaw yung pinaka-mixer niya mga katropa, ayan oh. Alam nyo, marami na akong nabalitaan o kaso na yung ganyan minsan bumigayan. Bigla na lang natanggal, tapos yung nasa tabi niya o katapat niya nadaganan. So pinakamaganda dyan, syempre huwag tayong tatabi dyan. Para kumbaga, ito yung distansya natin na to, safe na tayo kagad dyan. Plus syempre yung ano doon, yung bandaron, ayun, blind spot na yan. So konti lang yung pagitan niya no, ayun no. Okay. So iiwasan natin na tumabi dyan o tumapat dyan once na nag-go. Alright, so ayun, nag-go na yata. So let's go mga katropa. So ganito lang yan. Paunahin natin yung truck. Okay, so nagbigay itong kaliwa. Dito tayo sa kabilang side. Paunahin lang natin. Iwasan natin tumapat mga katropa. Paunahin lang natin yung mga nasa kabila. Okay lang malay tayo sa traffic light. Ayun o, mahirap yung ganon. Yung kasabay mo talagang ganon. Kaya paunahin na lang natin. Kasi hindi natin sure kung matibay yung kapit ng pinaka-mixer eh. Diba? Siguro naman marami na sa inyo nakabalita ng napatapat sa ganyan. Tapos bumigay yung mixer, nadaganan. So yun na iiwasan natin mangyari. Dahil una-una mahirap na talaga. Napakalaki niya, napakabigat niyan. Hindi po tayo bubuhayin yan. Kaya yun lang ang tip ko sa inyo mga katropa. Once na nakasabay natin yung ganon, paunahin na lang po natin. Konti lang naman ang pagitan yan eh. Siguro hindi naman tayo malilate ng ganong katagal o ganong kahaba kung paunahin natin ng mga, siguro ang pagitan ng mga ilang segundo o minuto lang. Ang mahalaga kasi yung safe tayo, hindi natin kasabayin ganyang kalaking sakyan. Yan, minsan nagche-change lane yan, ganon, hindi yung maiwasan yan. Kaya yung likot niya, hindi mo alam, pagka yung pumaling na yung pinaka-mixer niyan, minsan doon bumibigay yan. Diba? Kaya layo tayo sa mga ganyang kalaking mga sakyan mga katropa. Ganyang kalalaking truck, layo tayo talaga. Huwag na tayong dumikit. At wala naman po tayo magiging ano dyan kung tayo didikit sa mga ganyang kalalaking truck. Mas malayo kayo sa truck o sa malaking sakya, mas malayo din kayo sa disgrasya. Alright, so dyan ka lang truck ha. Dito lang ako. Alright, yun lang mga katropa. RS po sa inyo lahat and keep safe. Alright.